Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Disyembre 29 at ngayon po ay araw ng botohan para ratipikahan ang Bicameral Conference Committee report ukol sa 2026 budget. At bagaman ako po ay nasa malayong lugar, akin po rin pong tutugunan ang aking katungkulan para makaboto dito sa Bicameral Conference Committee report. At kani-kanina lang ako ay nagpadala ng sulat sa ating Speaker Boji D para irehistro ang aking boto na no dito sa Bicameral Conference Committee report. At ito ang aking mga dahilan sa pagboto ng no. Unang-una, nandyan pa rin po at nadagdagan pa ang unprogrammed appropriations sa halagang tumataginting na 243.4 billion pesos. Alam naman natin na itong unprogrammed appropriations, dito kinuha ang ilang flood control, ghost flood control projects nung nakaraang taon. Hindi ko alam kung bakit naipilit pa rin ito at lumaki pa itong unprogrammed appropriations. Napakarami pa rin bilyong-bilyong infrastruktura sa proposed budget. Pero wala man lang kaakibat na guardrails o safety nets para masiguro na hindi na mangyayari ulit ang mga ghost projects. Sana man lang inayos ang implementasyon, ang magkaroon ng mga safeguards para hindi na maulit ang mga nangyari nung nakaraang 2025 budget. Pangalawa, tinanggal man sa proposed budget ang item na flood control. Ito naman ay pinalitan nila ng farm-to-market roads sa halagang 33 plus billion pesos. Medyo kaduda-duda dahil parang hinanapan mo lang ng kapalit na item ang sunog na flood control projects at pinalit mo lang ay farm-to-market roads. Hindi natin masiguro kung talagang kailangan ba talaga ito at kailangan bang ganito kalaki ang farm-to-market roads. Parang nakapagduda na para lang mapaglagyan ng pagkakagastusan, bigla na lang pinalitan ang flood control projects ng farm-to-market roads. Hindi mo malalaman kung kailangan ba talaga ito o pwedeng pagkapirahan lang o pwedeng gamitin dahil ito ay lump sum. Pwede siyang gamitin bilang insentibo sa pamumulitika. Hindi natin malalaman. Bukod dito, lumobo ang AICS o yung protective services to individuals in crisis situations sa halagang 63.9 billion pesos. Kumbaga, tayo na ay makikilala na Ayuda Nation. Ito ang magiging flagship project ng administrasyon na ito. Ang pamimigay ng limpak-limpak na ayuda. Para sa akin po, ang pag-unlad at ikagiginhawa ng isang lipunan ay hindi mo masusukat sa dami at dalas ng pagbibigay ng ayuda, kundi sa pagkakaroon ng marami at matatag na trabaho para sa ating mga mamamayan. Dahil kung matatag ang hanap buhay ng ating mamamayan, hindi nila kailangan maya-maya umasa sa mga ayuda. So dapat ito sana ang pagtuunan ng ating pamahalaan, ang jobs generation, capacity building para sa ating mamamayan para makatayo sa sariling mga paa. At nakakabahala din ang pagtanggal ng pondo para sa mga foreign assisted projects. At ang mga foreign assisted projects ay nilagay sa unprogrammed appropriations. Ibig sabihin, pag nilagay mo sa unprogrammed, ito ay hindi mo priority. Nakakalungkot dahil ang foreign assisted projects, ito pa naman ay magsisilbing flagship projects
sana ng administrasyon na ito. Ito yung mga malalaking infrastruktura na talagang kailangan na pinondohan ng mga foreign funding partners tulad ng JICA at ilan pang mga financing entity. Sana man lang, kung ito ay importante, sana nilagay ito sa programmed appropriations. Sapagkat kung tayo ay hindi nakakabayad at hindi nakakatugon sa mga kontrata, tayo ay patuloy na nagbabayad ng commitment fees o ito yung mga penalty na binabayaran ng ating gobyerno. Sa taon-taong hindi tayo nakakabayad at nakakatugon dito sa mga kontrata na ito. Tayo rin ang natatalo dito sa kababayad natin ng mga commitment fees. At tayo ay napapahiya sa pandaigdigang arena dahil anong sasabihin nila sa mga Pilipino? Hindi marunong tumugon at tumupad sa mga kontrata. So, para sa akin, sa halip na bigyang tunay na atensyon ang reforma sa budget process, ang ating Kongreso ay maaari lamang madiin sa mga lumang pakulo na pinapalitan lamang ang mga titulo at mga pangalan. Kahit na pumayag tayo sa pagsasapubliko ng mga budget hearings, ay ipinakita lang natin sa taong bayan na ang mga kongresista ay hindi pa talaga handa na magsakripisyo at talikuran ang kanilang mga lumang kinagisnan. At ang transparency ay hindi talaga natin kayang panindigan. Nakakalungkot po talaga. Nabatid lamang ng mga tao na may mga saradong pintuan kung saan may napapaboran. At bilang panghuli, this budget will continue to reflect old habits and dubious badges before our constituents. Any meaningful reforms we were able to bring forward will ring hollow in light of the glaring compromises we have opened this budget to. At dahil po sa mga kadahilanang ito, ako po ay bumoto ng no. Maraming salamat po at sana po ay maging maligaya ang ating bagong taon at pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa darating na bagong taon. Maraming salamat po.